Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kapag nakilala mo ang kanyang pagkilos sa buhay mo, angingiti ka, ikaw na anak niyang nagsumikap kilalanin siya. Kapag nahulagpusan mo ang bawat dagok mo, masasabi mong kay gaan lang pala, kahit kay hirap, para sa palagay mo bilang tao. Kapag nakasadsyad ka na, buntong hininga mo'y naparam na. Kaya't ang bawat araw ay napakalagang kilalanin at tanggapin siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako, si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahama. O kay buti ng Ama, kung papaanong sinambit sa inyong una at paunang salita, kung magtatanto at magninilay kayong ganap, kay buti ng pangako niya, kay ganda ng mga salita niya,
salitang di nagkakabulat, di kalokohan sa lupa, kundi katapatan, pagiging matwid at marapat na sinambit sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihang hindi kayang lirepin ng tao, kapangyarihang mangusap, kapangyarihang gumanap, kapangyarihang magbigay, kapangyarihang makita ang lahat-lahat na hindi makakaya ng sinumang tao maliban siyang hindi nakikita, ngunit espiritu niya'y buhay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Naranasan mo ba ang iyak ka ng iyak, ngunit biglang pagdakay parang nagliwanag ang diwa mo? May kumislot sa puso mo, may nangusap sa isip mo, na ang wika sa'yo'y, bakit ka nagkakaganyan, anak? Bakit ka luha ng luha? Hindi ba't tinuran ko, papawiin kong luha sa inyong mga mata? At ipaparam ko ang lumbay at aaliwin kayo? Naranasan mo na ba, anak na minamahal niya, na namamalipit ka sa sakit, sa iyong nararamdaman? Subalit pagdakay, naisip mo may Diyos ka? At sinabi mo sa Kanya, Diyos ko, batid mo ang nararamdaman ko. Hirap at masakit itong katawan ko. Ngunit ikaw ang Diyos na may buhay at may kaloob sa akin. Kung nais mo at nanaisin, mapaparam ito. At pagdakay wala kang nilagok na gamot, naibsan ang kirot at sakit. Patotoo lamang ng Ama, mahiwaga siyang gumanap. Buhay siyang tumutupad, dakila siyang walang kapantay sa lahat. Naranasan mo ba ang hindi mo alam ang gagawin mo? May pangangailangan ka. Ginawa mo na ang lumapit sa kapwa mo. Subalit, binigo ka nila. At nang dumulog ka, ang wika mo'y, Panginoon, wala na akong magagawa. Ngunit ika'y may magagawa. Nabasa ko sa aklat mo, sasaklolohan mo ang mga anak mo, at sa oras ng kagipitan ikaw ang maasahan. Pagdaka, di mo kaginsa-ginsay na malayan, naririto ang kailangan mo. At ang wika sa iyong pangungusap, anak, kailan ka magtitiwala sa akin? Kung kailan baga, makita mo na lamang na eto yung hinahanap mo, o kahit wala pa, pinananaligan mo na. At nang sumagot kang, opo, nananalig ako, pamyami ay may tumugo na. Naranasan mo na ba ang sabi ng kapwa mo, wala nang itatagal ang buhay mo? Ngunit ang wika ng Ama, ako nakababatid ng buhay ng tao. At ika'y nahabag sa sarili mo at nangunyapit ka sa Kanya at sinabi mong, Diyos ko, nais ko pang mabuhay. Nais ko pang makita ang aking mga anak, ang mga mahal ko sa buhay. At nang ika'y pagbigyan, naalala mo bang kung ang mga ninuno mo, ang pangako niya'y binigay, ikaw ding kaapu-apuhan ni Abraham, ibibigay din ang tinuran. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, walang makakaunawa at makadarama kung bilang pagkatao at damdaming tao, sapagkat iba ang damdamin ng tao, mabulusok, mayayamutin, ngunit ang espiritu'y hindi, matimpiin, mahinahon. Kaya't ito ang magbibigay siglat alab ng pagbabata upang mabuhay ang pag-asa at magtamasa ang tapat na mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Naranasan mo bang wala kang pangunawa? Ilang beses mo nang pinakinggan ang mga aral, ngunit sa isang iglap may tinunguhan kang isang dako, at isipin mong ito ngayon ang dakong iyon. Na ngayon ay makaririnig ka na, makakaunawa ka at makakadama pa. At paglisan mo sa dakong ito, masasabi mong,
kumilos ang Diyos na buhay sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ikaw ba ang isang tao o ilan sa inyo ang kahit may gusto'y binata ninyo kung anong gugustuhin ninyong hindi nyo pa makuha? At umaasa kayong ano man itong gusto ko'y balang araw makakamtan ko rin? At nang makamtan mo, lumigaya ang puso mo't sumaya. Pinatotohanan ng Ama, salita niya ay totoo. Ang umaasam-asam sa kanyang mithiin, ngunit marunong magtiis at magbata, kakamtin din. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo nga ba siya? Mula sa mga awit, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi nagmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matwid. Sa taong matwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Bakit niloob? Nanalagok pagdaka ni Constancia ang kanyang laway at nagsilbing ito'y pagkasamid. Iyan na nga ba ang ibig kong ituran sa inyo? Kung minsan, sarili mong salita, masasaktan ka rin. Sarili mong laway, masasamid ka. Sarili mong gawa, mapapahama ka. Ngunit kapag sama ka, umasa at nagtiwala, kailan may di ka mapapariwara. Ang may pandinig ay nakarinig. Nahirapan ka ba kapag ikay nasasamid? Nasasaktan ka ba kapag ikay nabilaukan? O dili kaya'y nabilaukan ka't nabulunan ka pa? Maaring makamatay at ikamatay ang samid at pagkabilaukan. Subalit ang bubuhay at magwawalay ng pagkasamid, yaon din namang gumawa ng gulong-gulungan. Kaya't ang taong kanyang pinagkakatibay at binibigyang tibay, isip at damdamin pinatatatagman din. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, kung papaano ang lagaslas ng tubig na hindi nyo makita kung paano ang pagmumulan, at pinagmumulan ng bawat dakong doon ay uulan. Makikita ninyo kung papaano ang hiwaga ng Ama, kung susurin nyo at tatantuin ang mga likha niya. Kaya't kung papaano nagtitiwala kayo, lubusin nyo at puspusin ang pag-ibig ng puso nyo. Sa gayon mapapatotohanan ng Amang tapat siya sa tuwina. Ikaw na anak niyang mahal na mahal, manalig ka sa Kanya. Kayong mga anak niyang minahal at mahal na mahal, magtiwala kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig, muli nakarinig.
Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay makadama. Walang nauna na di mahuli. Walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Magtanim ka ng magtanim, marami kang aanihin. Matuto kang magbata at maghintay kay aabutan. Humingi ka't ika'y pagbibigyan. At tulad ng pangako, kailan may di kayo pinababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. O aking ama at ama nila, natuwirang dakila sa kanila. Tapat mangako, totoo kong magturan, sambit mo'y hiwaga, ang gawa mo'y maging marapat. Sa mga anak mong sa'yo'y kikilalang ganap, upang lubos nilang matanggap, hiwaga mong marapat. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag naramdaman mo na ang Ama at nagsabi sa iyo yung kapwa mo, Hoy, alam mo ba, Pasko na? Ang daming mga taong namimili na ng gamit nila, ako'y wala pa. Ang isasagot ng mga kakilala at nakakilala na sama, ano namang nawala sa'yo kung wala kang mabilit magpapasko na? Sa gugustuhin ng Ama, kahit yung araw ng Pasko'y bukas na, pag binigyan kay makapamimili ka na. Makapamimili ka pa ng gusto mo at anong gustuhin mo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, lagi mong tandaan, may bukas pa. Buhay bang Ama? Subalit kapag ang nagkapangusap at nagkausap parehas na walang pagkilala at pandama, nagdaingan sila. Ang wika nila, ikaw pala kay wala pang nabibili. Ako kay wala mang kinakain Nag-iyakan silang dalawa, naghagulgulan pa. Ganun ba ka? Kailan kaya tayo makakatighaw? Dumating yung may pagkilala sa Ama. Anong iniiyak ninyong dalawa? Kasi magpapasko na wala pa ako, kang pambili. Di pa ako nakakabili kahit ano. Sumagot ang isa, kasi kay wala akong makain. Siyang problema niya, wala lang pambili, ako'y walang makain. Nangusap ang may pagkilala sa Ama, kahihina ng loob nyo. Wala ka lang makain, may Diyos ka naman, may pagkain siya, ba't di ka humingi? Nagising sa katotohanan yung walang makain. Oo nga no, kasi hindi man ako marunong magdasal Yung nagsabi namang walang mabibili. Kahirap nga naman ano. Bakit nga ako nag-iisip ng walang pambili? Oo nga pala may Diyos. Hindi na ako mag-iisip. Maghintay na lang ako. Nagising pareha sila. Sino kayang natuwa? Yung lang dalawa o pati yung nangusap? Mga minamahal, laging may pahatid ang Ama sa lupa. Laging may paalala at paanyaya sa mga anak niya. Ang mga nakikinig, nagigising sa katotohanan, namumulat ang kanilang katotohanan at nakikita nila ang kamalian. Hanggang sa sila'y makasunod makatalima at maramdaman nila, may Diyos nga pala. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang patuloy na umiibig sa hindi niya nakikita, ngunit mahal na mahal ng puso nila. Mapapalad ang di nila nakita man lang pinagtiwalaan na, ngunit may galak silang natatanggap. Sapagkat ang tiwala nila'y tapat. Kahabag-habag ang di magtiwala sa mahiwagang gawa ng Ama at sila'y naduduwag sa kanilang buhay, nawawalan ng liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, asahan mo'y Diyos mo, kilalanin mo ito, daramhin ang puso mo,
mabubuhay ito sa iyo at masasambit mong Diyos ko at Ama ko. Ako'y naririto sa harapan mo, di ko man makita at masilayan ka, pagkat batid kong saan man dako'y naroon ka, ako'y kinikilalang lubos bilang anak mo, kaya't ang layon ko'y makakilala sa iyo, ako na ba'y kahabagan mo, pakinggan mong totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Malulungkot pa ba kayo sa araw ng Pasko? Mababagot pa ba kayo sa wala kayo? Taas nga ang kamay ng wala. Walang kabuhayan. Wala. Kayong lahat kayo'y may kabuhayan, ano? Itaas nga ang kamay ng may sakit. Ba, magaling na silang lahat. Buhay ba ang Diyos? Happy birthday. Tinatawagan kita kahapon eh. Kasi po, pag naalala kong may birthday sa mga lingkod po at tagasunod kong alam kong kanilang karawan, yung araw na naalala ko, gusto ko nang mabati. Sapagkat bukas na kaarawan niya, baka di ko na mabati. Ayan na nga pong naganap. Kaya, naniniwala po ba kayong kuminsan bayaw, kapatid, anak, birthday, katulad ngayon. Nag-text po yung anak ko, Ma, anniversary po namin ngayon. Ah, ganun ba? Anniversary nyo pala. Naiwan ko po yung cellphone ko dito sa Pampanga. Anong oras ko nahawakan nung dinala nila? Hindi na nakabate. At di rin nalaman. Yun po ang buhay ng isang Apo Kunching, nakakalimot sa mga nalilimutan. Ngunit ang salita ng Diyos, patuloy ko pong minimiting, huwag makalimutan. Kaya kahit saan ako magtungo, dala-dala ko po ito. Dahil ayaw ko mawalay. Ngunit di po ako banal, di po ako matuwid. Nagsisikap lamang po, nagsusumakit. Ngunit hindi po ako banal. Hindi po ako matwid. Kaya hindi ko sasabihin sa inyong ako'y matwid ng tao, ako'y banal na tao. Sapagkat walang makapagsasabi niyon maliban ng Diyos na ating pinananalanginan, pinananaligan, at pinaglilingkuran. Kaya tayong lahat sa Kanya lamang umasang ganap. Kung nagluluwal man po, nagsasambit ang mga bibig na ito, itong bibig na ito, hindi ko po alam kung papaano ito numunukal at dumaratal. Kaya't ako rin tulad nyo, nakikinig, nagninilay at nagbubulay pang tinutura. Na ang tanong ko nga sa Panginoon noon, nung hindi pa po ako nakakabasa sa Biblia, ano po ba yung nagninilay, magbulay-bulay? Diyos ko naman, kahirap naman kakunawain ng bulay-bulay na yan at maninilay. Nang mabuksan ko po sa Biblia na naroon nga pala, doon po ako naniwalang ang Espiritu'y nangungusap. Hindi ko rin po alam yung pinalagok ko kayo ng gatas at di pa ninyo kayang kumain ng matigas. Sabi ko, ano po ba ibig sabihin ng matalinghagang yun? Nang mabuksan ko muli ito sa Biblia, naroon nga pala, doon ko muling napagtibay, nangungusap ang Espiritu. Kaya nga po, sa pagtitibay na yaong pinakita ng Panginoon na walang katang-isip na mabuting salita at banal na salita, kundi yaon ay nagmumula sa Kanyang banal na Espiritu, naniwala na po akong tatakot ng, may takot ng, nagkatakot na. Kaya nawa po, kayo rin lahat, magkatakot na, matakot na, at mga takot na tayong lahat sa Diyos na nagbibigay liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Yung takot na hindi siya multo, yung takot na hindi siya pumapatay, na tayo'y papatayin, sasakalin, kundi siya'y pumapatay ng walang nakakaalam at di natin nakikita kung paano babawian ang buhay. At siya'y mahiwagang gumagawa ng makapangyarihan niyang kakayahan at hindi natin kaya. At
nakapagkakaloob siya ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng tao, kaya marapat tayong matakot gumawa ng kasalanan. Ngunit walang banal, kaya pagsikapan po natin na tayo'y wag sa kanya'y mawalay. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Laging sinasabi niya, tapat siya, totoo siya. Gaano kaya katotoong tapat at buhay siya sa buhay natin? At tayo ay tapat din naman sa Kanya. Bilang tao, si Constancia, ito ang tanong sa inyo. Bilang sa Espiritu, batid kung sinong totoo, tapat kanino mang tao. Buhay ba ang Ama? Mula kay Mateo. Sa ano ko mayahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kayo, paano nyo napapatutuhanan sa sarili ninyo na kayo ay nakakakilala sa bawat araw na hinahanap nyo ang Diyos na di nyo nakikita? Papaano ninyo kinikilala siya sa pagkilos niya sa buhay nyo? Paano ninyo mapapatutuhanang kayo'y nakikiisa at kaisa niya kayo? At paano ninyo mapapatutuhanang kayo may pagbabago? Kayo mismo makatutugot, makasasagot nito. Yamang kayo ang may pagkilala at lubos kumilala at nakakakilala sa inyong mga sarili. Subalit ang Amang kilalang kilala kayo, batid niya lahat ito. Ngunit at pasubali nang dahil wala siya sa inyong harapan, hindi nyo maitatanong, Panginoon, ako po ba'y tapat na sa iyo? At nang dahil hindi nyo siya makikita, kailangan makita mo ang mga mabubuting gawa niya. At dahil ikaw naman ay naririnig niya, lagi kang dumulog manambitang tapat ang puso mo. At wika nga niya, sa tapat na mga anak ko, nagpapadama akong lubos. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan, inyong kamtan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sa lahat ng pamilihan, makikita mong mga pang-decoration sa Pasko, gamit ng pampasko, pamregalong pampasko. Ito ay hindi nakakalimot ang tao. Ito ay di nalilimutan ng tao. Taon-taon ito. Ang mga negosyante maagap. Kumisay Nobyembre pa lang, Oktubre pa lang, may mga nakadisplay na silang pang-Pasko. At ang mga may pera at mahihilig ding maglagay ng decoration sa kanilang tahanan, bakuran o saan man, nagsisibili na upang maagap at maaga nilang maikabit. Paano kaya ang mga wala? Ano naman kaya ang minimithi nilang mabili? Kung wala kayong pambilit, mailagay na pandekorasyon man lang sa inyong tahanan, pakita nyo naman sa Ama na kahit wala kayo niyan, maaaring mairaos ang Pasko na magiging maligaya at masaya kayo sapagkat ang tinanggap ng puso nyo ay ang sugo niyang Mesiyas sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig.
nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag nagsabi sa iyo yung kapwa mo tao, halimbawa, nagbabago na nga po ako eh. At ganito na po ang ginawa ko sa text, halimbawa. Ngunit, ikaw mismo wala kang nakikitang pagbabago, mapapaniwalaan mo ba? Kaya, sa gawa, hindi sa salita, ang patutuong pagbabago'y nagaganap sa tao. Buhay ba ang Ama? Happy birthday. Alam kong may magagawa. Kakaunti kasi kaya laganap ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, melera kayo. Mamaya kayo na, may bibigay akong iba sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Sabi ko, melera. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, hindi kita bibigyan. Sabi ko, milera eh. Oo, di ba mabait kayo? Merong para sa inyo eh. Alam kong may... di kita bibigyan. Hindi. Kunin niyo po yun. Meron po sa pambata. Sa inyo po yan. Alam kong magagawa. Dito yung mga bata. Lahat sila. Para walang madaya. Ay! Hindi na makakapasok yan. Di na yung mga bata. Doon na lang kayo sa harapan ng pintuan. Doon. Doon kayo sa harap ng pintuan. Dali, doon sa harap ng pintuan. Ay, mga bata, hindi ka binata. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya. Hali kayo. Dito sa pinto. Yan. Isang cups. Isang cups din isang cups doon. Sige. Upo. Babae, lalaki. Sige, babae, lalaki. Babae, lalaki. Babae. Babae. Ang mata. Tingnan. Ayan. Di ba mas masarap ang sa inyo? Mga agaw kayo mas masarap yung sa inyo. Dapat masarap. Ayan. Yan, mas masarap ang sa inyo. Ayun, anak.
siya. Alam kong may magagawa. Ay, bata rin siya, ang ama. Alam kong may magagawa. Donna. O, ikaw, halika din eh. Hindi pa nabigyan yan. Halika. Yung hindi pa, halika. Ay, meron na yan. O, meron na. O, ito. Alam kong may magagawa doon ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, manalig o mangkin at tanggapin para magkaroon lahat. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Swerte nyo. Mayroong hindi ko kayo bibigyan ng doble pagka kayo nanggawa. Sige, hindi ko kayo bibigyan ng doble pag kayo'y nang agaw. Ay, talagang kabait niya, no? Oh, napakabait niyo talaga. Ay. Gusto niyong makadoble. O maghintay kayo. Pag nang agaw kayo, hindi ko kayo bibigyan. Oo nga. Maswerte. Upo kayo, upo. Dine, pwede po ba mausog kayo? Dine kayo, mga anak. Dine, mga bata, halik kayo, dine. Napakababait nyo, halik kayo, dine, halik kayo, dine. Dali, dine. Dine, dine kayo, dine. Yan, napakababait. O, sige, upo kayo dun, ha. Kayo pong matatanda, baka gusto nyo lumipat doon. Sige, upo, upo. Upo doon, upo. Yan, upo dyan. Babae, dito. Sige. Ka. Alam kong may. Oh, sabi ko sa inyo, gusto niyo makadoble. Oh. Silipin muna. Bigyan niyo yung pamilya niyo, ha? Ayan. Oh. Gusto makadoble. Pag aalis dyan, pagkataas binigyan, parang aalis. Walang aalis. Walang aalis. Kaliit mo, kalikse. Yan, o diba? Ano sasabihin nyo? Thank you.
sa nagbigay po. Salamat po sa Ah. Ah. Ay. O, sige po. Sige po. O, isa pa. Ayun. Ay, yung mabait. Kailangan yung mabait marami. O. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ayun. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Double. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya ka na po yan. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Pagsagana, ang sarap tumanggap. Pagkakaunti ang hirap ipamigay. Subalit ang Ama, laging nakatuon ang pag-ibig niya sa lahat. Kaya't may kaunti man, hindi niya kahabagan. May marami, habag na habag siya. Sapagkat sa maraming kinahabagan niya, yung marunong magbigay ng mga anak niya, sa mga anak niya. Sapagkat habang binibigyan niya ang wika niya, kay bait ng anak kong ito, napapamahagi niya sa mga anak ko ang binabahagi ko. Bakit ko kailangang matigangan ito? Kaya't mahahambing siya sa isang tubig na sumisibol kahit saan ay pumupuslit, hindi mapigilan. Para bagang may butas na bangka na kahit ito ay titakpan,
At takpan man ang takpan, susulpot pa rin, magdaraan kahit siyang butas ang tubig na patuloy sumasakay sa bangka. Mga mahal, ganyan ang Ama. Gayon siya. Nakikita niya ba ang mabuti mong gawa? Nakikita na ba ang mga kagawa-gawa mong kay-inam at mga gawa mong napakainam? Lagi mong tatandaan, lahat ng ginawa niyang mainam at maganda. Sige. Kumusta ka na? Tayo na, dali. Tayo. Dali. Lakad ka, ha? Okay, kain. Ay, masarap, oh. Sarap. O, dali, kain. Kain. Sige, kain, ha? Isang baso. Buhay ba ang Ama? At yung mahirap namang nakikita niya kung paano siya ikawala nang mayroon siya. Dagdarahop, hirap sa buhay. Ngunit ang gawa niya kay hirap ding matanggap ng Ama. Lisyang-lisya sa kanyang kaukulan. Ang wika niya ay, anak, sa iyong kawalan kung ako'y hahanapin mo, lahat ng wala sa iyo may bibigay ko, ano't di mo gawin ito? Paano kitang pagtitiwalaan? Sa gayang kalalagayang-gayan ng gawa mo, sa mundong makasalanan, siyang iyong hinaharap at di ako. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sige. Oh. Sige. Mabuti nga, lumalabas yan. Sige. Sige. Sige, punasan mo. Dalhin mo nga siya dito. Oo.
Sumainyo ang kapayapaan sa patnubay ng Ama, ng at Espiritu Santo. Pumayo kayong taglayang liwanag sa puso't isipan niyo'y maghari ang tunay na magbibigay buhay upang sa gayon ang bawat araw niyo'y maging masaya, masigla at malakas ang pananalig at pananampalataya niyo sa Diyos na walang maliw na ngayon at kailanman kayo'y mabuhay ng matiwasay. Pagpalain kayo, may bukas pa. May bukas pa po, mayroon po kaming misyon. Misyon na pagbibigay.